Nako po mga kababayan, bad news po ito 'no. So, delikado pala yung bansa natin 'no, 'pag nagkataon mga kababayan. Ito yung kwento ni Attorney Topacio dahil, mayroon siyang kaibigan 'no, from Singapore ata at nagsabi sa kanya na napakadelikado daw mga kababayan ng nilagay ng mga EDCA sites dito sa Pilipinas. Kasi baka 'pag nagkataon daw, tayo ang magiging panangga nitong Amerika kung magkakaroon man sakali ng giyera mga kababayan. Naku, pakinggan niyo itong, pahayag ni Attorney Topacio. Naku, delikado tayong lahat dito mga kababayan. Nakakatakot ito. Ito na. Kanina, Opo. may gusto akong talakayin nga sana. Sige po. At yung isang nagpa-fly under the radar na, ito nakakatakot ito. Oh. At kasi, ay baka hindi natin napapansin, nag-breakfast kami last week nung mga ibang mga kaibigan ko from Singapore. Matagal ko ng mga kaibigan ito. Okay. Ito ay yung mga highly placed ito sa mga insider ito Opo. sa gobyerno. Hindi sila sa gobyerno pero lagi silang may impormasyon. Yung isa rito ay anak ng dating miyembro ng gabinete ni Lee Kuan Yew Oh. Sa Singapore. sa Singapore, at sila ay may mga kontrata, may mga contacts sila sa defense establishment at privy sila sa mga defense policies, mga military policies Opo. ng Singapore. At ang Singapore po kasi, syempre, yan ay, although maliit ang Singapore, tuldok sa mapa, malaki ang role ng Singapore kasi napakayamang bansa, napakaayos Yes. na bansa. Iyan ay a hub o sentro ng banking at komersyo. Freeport yan. True. Malaki ang port niyan, di ba? Opo. Walang halos corruption dyan. Wala. Sabi nila, nababahala daw ang Singapore for the Philippines. Sabi ko, Yes. bakit? Sabi niya, kasi alam nyo, ang dami nyong EDCA sites nilagay ng kasalukuyang pamahalaan. Yun nga. Yung EDCA sites na yan, bakit namilit ang Amerika na may EDCA sites? Kasi nga, ang Amerika gusto niyang ma-extend ang influence dito sa Yun. Asia-Pacific region. Opo. Ang attitude naman ng China, Asia ito, huwag kang manghimasok. Kung may problema kami rito, kami ang magsosolve. Yun. Huwag kang makialam, Amerika ka eh. Tama. Doon ka na lang sa iyong sphere of influence. Ang Amerika gusto niya maging panatiliin ang pagiging world power niya, nangingialam dito. Oh. Kaso mo, syempre meron siyang defense, hindi naman defense treaty, kasi yung Taiwan Relations Act, Opo. medyo malabo yun eh. Alam nila, kinikilala nila na there is only one China, yung People's Republic of China. Pero Yes. at the same time, sinasabi nila, huwag niyong galawin yung Taiwan at tutulungan naming magdepensa yan. Huwag niyong i-reunify with the mainland by force. Kundi, we will interfere. Pero the kind of interference na gagawin, malabo. Hindi naman klaro kung kapag nag-invade ang China ay directly may involve ang Amerika. Okay. Ang Amerika po, eto baka akala kasi ng mga Pilipino, ang foreign relations ay parang, uy, kaibigan kita. Pagka may umaway sa'yo, aawayin ko rin. Kahit Oh, makipagsuntukan ako. Hindi po primordial sa foreign policy ng every country. Yeah. Hindi lang ng Amerika, hindi lang ng Australia, ng Russia, ng China. Yung kapakanan ko muna bago kapakanan mo. That's true. Yung sinasabi mo, treaty, Tama. yung mga joint exercises, Opo. klabo lang po yan. When push comes to shove, mag-iisip yan. Tama. Kapag ako ba ay nakialam dito sa gulong ito, anong mapapala ko, number one, at number two, anong pinsala ang madudulot sa akin? Ang gera ay gera. Hindi yan parang video game. Tama. Na pagka natatalo ka, reset. Reset. Okay.
Anong problema kapag ang China ay sumugod sa Taiwan? Malayo ang Amerika. Nandito lamang ang China. Correct. Anong advantage noon? Logistically, yung supply line ng China maiksi. Meron siyang mga land-based na mga rockets, missiles, aircraft. Correct. Doon sa mismong bansa niya, Opo. ang Amerika, wala. Hindi naman naabot. Pag nag-launch ka sa Amerika, di ka naman naabot dito sa Pilipinas o sa Taiwan. Opo. Ubusan ka ng fuel. Sandali lang naman ang operational Capacity nila. operational life ng isang aircraft. Malakas sa fuel yan eh. Lalo wala na na. pag combat mode, di mabilis. Oo. Isang oras kalahati, magre-refuel na yan. Okay. Yun ang problema ng Amerika in a shooting war with China. Ayun pala Yung supplies bago makarating dito, matagal. Oh, saan ang mga forward bases nila? Guam, yan, Wake Island. Malayo-layo sa Taiwan yan. Anong pinakamalapit sa Taiwan? Pilipinas. Kaya tayo ginawa. Nilagyan ng EDCA Kaya sites, pala may preposition, EDCA site tayo, ammunition, personnel. Pusang At ito ang mabigat, nilagyan nila ng Typhoon missiles. Oh. Ano yung Typhoon missiles? Yung Typhoon missiles ay intermediate range ballistic missiles. Opo. From our EDCA sites, pwede niyang tamaan ng mga targets sa mainland China. Military base, rocket, yung mga missile silos, Opo. mga aircraft, yung mga air bases kung saan pwede mag-launch ang aircraft ang China, pwede rin gamitin laban sa mga barko ng China. Yari tayo dyan. Oo. Yeah. Nilagyan nila tayo ng Typhoon, which is an offensive weapon. Hindi na naman tayo binigyan ng pandepensa sa mga missile ng China, yung Patriot, yun ang missile defense system. Wala tayo nun. Ha? Grabe, no? Sabi nila, anong gagawin ng China pag if they decide to invade Taiwan? Unang-unang titirahin yan ang ating EDCA sites para ma-neutralize yung Typhoon missiles at yung mga ammunition, yung war material, Opo. supplies, Opo. military supplies ng Amerika na preposition sa EDCA sites, lalo na yung mga EDCA sites na nakaharap sa Taiwan, ay ma-neutralize. Wawasakin nila yan. Kasama tayo dun. Para Mawawasak. hindi Diba? magamit. Sabi ko, may mutual defense treaty. Attack yan on the main landmass ng Pilipinas. Yun nga po. Matitrigger ang mutual defense treaty. Gigirahin sila ng Amerika. Sabi nila, gigirahin din naman sila. Ina-attack na nga nila yung Taiwan. Yun na nga. Ngayon, etong tricky dyan, ha? Eto ang tricky. Kung ang ginawa lamang ng China ay inattack ng missile yung EDCA sites at hindi naman mag-i-invade at walang mapapala ang China na mag-invade sa Pilipinas, yung invasion na lalanding ka ng troops dito, sasakupin mo yung land area ng Pilipinas, yung mga island, susugod ka sa Mindanao, susugod ka sa Visayas, walang mapapala, hindi nila kailangan ng Pilipinas. Ayun. Yung Taiwan i-invade mo, doon mo i-focus yung lahat ng troops mo. Opo. Ang Taiwan kasi, aside from the fact na ang turing ng China ay breakaway province nila, marami silang mahihita Nandoon yung paggawaan ng most advanced computer chips sa buong mundo. Tayo ba may computer chips? Wala. Wala. Meron tayo. Kamote chips. Baka hindi. Makialam ang Pilipinas. Sabihin ng China, di ba, nangyari sa Iran. Nagtirahan sila ng Israel. Pagkatapos sila, sabi nila, tama na ha. Hindi naman nakialam ang Amerika. Kung sinasabi ng China, tapos na. Tinira na namin yung EDCA sites. Hindi na namin gagalawin ng Pilipinas kasi naman nilagyan ng missile Opo. Hindi tayo sigurado Yun, kung delikado. papasok ang Amerika. Kasi hindi naman tayo nilulusob. Correct. Tinira lang ang EDCA sites. Yung MDT hindi naman automatic yun. Magdidebate pa sa Kongreso kung anong response, etc. Sabihin naman, ikaw ba, magkano isang aircraft carrier? Bilyon-bilyon. Magkano isang jet? Daang milyon. Magkano ginugugol para matrain ang isang pilot ng fighter? Milyon. Dolyar. Wow. Hindi mo i-risk mapalubog ng China ang isang aircraft carrier mo dahil lamang sa Pilipinas. Oh my Hindi nila gagawin yun. Nag-iinip kayo.
Yung sinasabi ni Bronner na dapat mag-hold out tayo for 30 days. Sana siya lang mag-isa. Useless yun. Hindi tayo i-invade ng China. Hindi tayo lulusubin. Titirahin tayo ng missile dahil may EDCA sites tayo. Yun ang mangyayari. Sana kayo na lang yung tamaan. Wag naman kami. Okay Hindi na yan. tatamaan tayo. Ano gagawin mo pag in-EDCA sites, pagka minisile yung EDCA sites? Yun nga, Susugurin mo ang China. Anong weapon mo? Anong offensive weapon mo against China? Wale. Susugurin mo. Wala. Yung mga allies natin. Australia, 'di ba, joint exercise Opo. Aapat na po ang barko ng Australia. Ang Japan, ang konstitusyon ng Japan, di sila pwedeng sumugod. Ay, Depensa wow. lang yung Japanese Defense Forces. So isip-isipin po natin. Habang iniisip po ninyo yan, ay makinig po tayo sa Yun na. susunod na Programang Balitang Bayan. Kasama si So ayun mga kababayan, no, nakakatakot pala itong mangyayari, no? Kung sakali. Nakakatakot itong pahayag ni Atty. Topacio. Totoo nga naman mga kababayan, hindi tayo tutulungan ng Amerika. So parang ginawa lang tayo ditong panangga, no? Naglagay ng EDCA sites. Ilan ang EDCA sites dito? Siyam. So pag tinira yon ng kung sakaling magka-gera man, no, itong Taiwan tsaka Taiwan at China. So malabo nga makakapagpalipad ng ano itong Amerika ng mga missile kasi malayo. So kaya pala naglagay dito ng EDCA site sa Pilipinas, mga kababayan. So syempre, tama nga naman si Atty. Topacio, unang titirahin yung EDCA sites dito sa atin sa Pilipinas. Nako mga kababayan, nakakatakot ito. Tayo ang ginawang panangga nitong Amerika. Bakit kasi pumayag si BBM na magkaroon tayo ng EDCA sites dito sa Pilipinas? Tapos gustong makipagbati na ngayon sa China. Ako. Ibang klase talaga yung leader natin ngayon. So ayan mga kababayan, anong comment nyo dito? Kung sakali, no? Huwag naman sana mga kababayan dahil kawawa tayong mga Pilipino. Wala tayong laban. Wala tayong kalaban-laban. Wala tayong mga kagamitan na high-tech. Kung mayroon man, iilan pa lang mga kababayan. Wala nga tayong submarine na panglaban sa ilalim ng karagatan eh. Mayroon ba? Mag-comment kayo mga kababayan kung mayroon na. So, ayun. Anong pahayag nyo dito? Anong comment nyo sa sinabi ni Atty. Topacio, no? Na pati ang Singapore nangangamba dahil nga dito naglagay ng EDCA sites ang Amerika. Delikado ito ba, kababayan? So yun lamang po, sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.